dumating na ang pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Dumating na raw yung pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Ngayon pala, hinuhukuman na tayo. Di ba? Tayong mga nasa bahay ng Diyos. Tingnan mo natin yung meaning ng paghuhukom. Ano sabi dito? Paghuhukom, yan, judgment, conclude, decide, sentence. Sa Tagalog, paghatol, kahatulan, hatol, paghuhusga, pagpapasya. So ngayon pa lang pala, sa loob ng iglesia, kasi sabi, bahay ng Diyos, nagsisimula na raw yung paghuhukom sa bahay ng Diyos. No? Hinahatulan na, hinuhusgahan na, pinapasyahan na yung mga nasa bahay ng Diyos. At sa Bible, ano nga ba yung paghuhukom din? Tingnan nga natin sa Ecclesiastes 12:13-14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So, lahat daw, no, dadalhin, lahat ng ating gawa, dadalhin dun sa kahatulan. Maging mabuti man daw o masama. Pero ito, tinutukoy naman, yung doon na sa darating na paghatol ng Diyos eh. Pero ayon doon sa ating paksa, ngayon pa lang daw, pasimula na ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At itong paghuhukom, yung final na paghuhukom, magkakaiba kasi yan eh. Yung ngayon, tiyatalakay natin, ngayon pa lang, sa bahay ng Diyos, pasimula na ng paghuhukom. So, kinukuha muna natin, yung isa pang paghuhukom, yung final judgment. So, kailan yun? Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, yung final judgment, pagka yun na yung pagkatapos sa tao ay mamatay, kasunod na nun, yung paghuhukom. No? Ngayon, ang ating munang pag-aaralan ngayon, yung paghuhukom sa bahay ng Diyos. Makita natin, meron na pala habang nabubuhay pala tayo, meron ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. No? Ang sabi doon sa ating paksa, unang Pedro 4:17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Ngayon pa lang nagsisimula na. Kung tayo hinuhukuman na doon sa bahay ng Diyos, paano pa kaya ito yung mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? No? At titingnan din natin, paghuhukom sa bahay ng Diyos. Alin nga ba yung bahay ng Diyos? Tingnan muna natin para maging malinaw sa lahat na yun daw paghuhukom, yung pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Alin nga ba yung bahay ng Diyos? Unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Alin yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So, tayong mga nasa iglesia raw ng Diyos, hinuhukuman na. Tayong mga nasa bahay ng Diyos, pasimula na ng paghuhukom dito sa bahay ng Diyos. Dito sa iglesia ng Diyos. Paano nga ba tayong hinuhukuman? Ang alam kasi natin, pagka sinabing maghuhukom na, paghuhukom na, ang nasa isip agad natin, yung final judgment. Di ba? Yung hatol ng Diyos. Pero, bago pala yung final judgment, dito pa lang sa bahay ng Diyos, dito sa iglesia ng Diyos, nagsisimula na
ang paghuhukom ng Diyos sa iglesia ng Diyos. Sa paanong paraan tayo hinuhukuman? Paano tayo hinahatulan ng Diyos? Ang sabi ng Panginoong Kristo, 1:15-1:2, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Itinulad ng Panginoong Kristo yung kanyang sarili na siya yung puno ng ubas, at yung mga sanga, tayo yun. At doon sa mga sanga na hindi na nagbubunga raw, nililinis pa para lalo pang magbunga. At yung hindi nagbubunga, inaalis. So, alam natin, sa bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, ang Pangulo si Kristo. Sa iglesia na siya ang Pangulo, tayo yung mga sanga, tayo yung mga miyembro, mga sangkap ng katawan o ng iglesia. At doon sa mga sangkap ng katawan, sa mga sanga na yon, kapag ka hindi ka rin nagbubunga, hindi ka nagpapangsyon, wala kang gawa, inaalis. Pero kung gumagawa ka, nagbubunga ka, lalo ka pang lilinisin, lalo ka pang pagyayabungin. Diba? Lalo ka pang tutulungan para lalo ka pang magbunga. So, sa iglesia pala, merong paglilinis. Pagka ayon dun sa mabuting gawa ang iyong gawa, lilinisin ka ng Diyos. Pero kapag ka hindi, at masasama na ang gawa mo, mayroong pag-aalis. Hindi ba ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto? Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Kaya sa iglesia, mayroong talagang pag-aalis. Ang inaalis, yung masasamang tao na itinulad ng Panginoong Kristo, siya ang puno ng ubas, yung mga sanga, yung mga mabubuti, mananatili yun sa iglesia. Pero pagka masasama na ang gawa ng sanga, miyembro, pinuputol, inaalis. Saan doon dinadala? Sa apoy. Kaya ngayon pa lang pala sa iglesia, meron ng paghuhukom, meron ng hatol, hinahatulan tayo. Pinupurify para maging talagang karapat-dapat. Pinipili ng Diyos, pinipili ng Panginoong Kristo kung sino yung mga dapat at karapat-dapat na manatili doon sa puno ng ubas, doon sa iglesia ng Diyos, manatili para lalo pang magbunga. Pero pagka masasama na ang gawa, yun na nga, hinuhukuman, ang hatol, inaalis. Kaya pagka napili na lahat ng yun, yung lahat ng nasa iglesia ng Diyos, napili kung sino yung talaga karapat-dapat, ano ang sabi ni Apostol Pablo? Ngayon nga wikay, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Yung lahat ng pagdating ng final judgment, wala nang hatol doon sa mga nagtagumpay, doon sa mga nilinis, doon sa mga nagbunga. Wala na wikang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat dito pa lang, pinili na tayo. Yung mga hindi karapat-dapat, inaalis. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Inaalis niya ang hindi nagbubunga. Kaya sa final judgment, talagang alam natin, tayong lahat, sapagkat nanatili sa iglesia ng Diyos, sa bahay ng Diyos, pagdating ng Panginoong Kristo, sabay-sabay tayong sasalubong sa ating Panginoong Heso Kristo. Yun. Kahit pala nasa puno ka na ng ubas, na sa iglesia ka na, no? Pero kung hindi ka nagbubunga, ay inaalis niya. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro sa 4:18 ng unang Pedro, at kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ang masama at ang makasalanan ay saang kaya magsisiharap. Tayong matuwid, tayong nasa bahay ng Diyos, na hinuhukuman ng Diyos. No? Tayong nandito sa iglesia ng Diyos.
bahagya na lang daw makaligtas. Di ba? Paano pa yung makasalanan? Saan kaya sila harap? So, kaya nga tayo, bilang nasa bahay ng Diyos talaga, pagsikapan natin na nagbubunga tayo. Nandun tayo sa mabuting gawa para yung bahagya ng makaligtas, makasama tayo dun sa bahagya ng makaligtas sapagkat alam natin kung ano ang mga pagsubok at tukso na dumarating sa ating buhay. Dapat natin talaga itong mapaglabanan. Kaya, saan natin dapat iukol ang ating mga gawa upang hindi tayo mapabilang doon sa mga inaalis. Sa 19, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Doon natin dapat na iukol ang ating mga gawa sa mabuting gawa sa tapat, no? Doon sa lumalang sa atin. Kaya alam naman natin yung mga gawa, no? Tulad nung nasabi sa kanina, merong masamang gawa, merong mabuting gawa. Doon tayo sa tapat at mabuting gawa para parangalan ang pangalan ng Panginoon. At kung saan pangalan natin dapat luwalhatiin ng Diyos. Ang sabi sa banal na kasulatan, 16, ngunit kung ang isang tao ay magbata, na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Saan daw dapat luwalhatiin ng Diyos? Doon sa pangalang Kristiyano. Sasambahin natin ng Diyos, kinakailangan tayo mga tunay na Kristiyano. Sino ba ang mga tunay na Kristiyano ayon sa banal na kasulatan? Sino ba ang unang mga tinawag na yan na mga unang Kristiyano? Sapagkat doon daw dapat luwalhatiin ang Diyos saan? Sa pangalang Kristiyano. Alin yung mga Kristiyano? At nang siya ay kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong 1 taon na sila'y nakisama sa iglesia. Sino yun? Yung mga apostol at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So, yung po palang mga alagad, mga apostol noon, mga alagad, mga followers ng ating Panginoong Jesucristo, sila yung mga unang tinawag na mga Kristiyano. At yung mga Kristiyano na yon, yun yung nandoon sa iglesia ng Diyos. Nandoon sa bahay ng Diyos, iglesia. Ba? Kaya, doon lang tinawag na sila yung mga Kristiyano. Sapagkat alam natin, wala pa ang Panginoong Jesucristo, hindi pa nagkakatawang tao, meron ng iglesia noong panahon pa, noong unang panahon pa. Diba? Iglesia ng mga panganay. Iglesia doon sa ilang. Meron ng iglesia. So, nauna yung iglesia na yon, yung iglesia ng Diyos. At tinawag lang na yung mga nandun sa iglesia ng Diyos, mga alagad, mga followers ng Panginoong Jesucristo, sila ang mga unang tinawag na mga Kristiyano. Sila yung pinaunang tawaging mga Kristiyano. Kaya, yung mga Kristiyano talagang nandun sa iglesia ng Diyos. Di ba kumisa sa ating mga resume, nag-fill out tayo, kalagay doon, religion. Isang lalagay na Christian. No? Pero hindi alam ng marami, yung Christian, galing doon sa iglesia ng Diyos. Yung Christian, followers lang ng Panginoong Jesucristo. Followers ng Panginoong Jesucristo. Na, yung mga followers ng Panginoong Jesucristo na yon, nandun sa iglesia ng Diyos na pinungunguluhan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, yung sinabi kanina ni Apostol Pedro, ang masama at makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Ano nga ba ang mangyayari sa kanila? Kasi yun daw mabubuti, bahagya ng makaligtas. Paano pa ro yung mga masasama? Ano nga ba ang kasasapitan ng mga masasama? Ayon sa banal na kasulatan, 2 Tesalonica 1:8-9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus.
na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So yung binanggit natin kanina, na sinabi ng Panginoong Kristo, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Yung bawat nagbubunga, nililinis pa. Yung hindi nagbubunga, yun yung mga gumagawa ng masama, inaalis. Ano? Ano mangyayari sa mga inaalis? Kasama na dun sa mga makasalanan. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Ayan, ang kasasapitan. Paghihigantihan. Yung hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Walang hanggan din. Kaya lamang, walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon. Kung paanong merong walang hanggang buhay, yung tunay na buhay, meron namang walang hanggang kapahamakan. Walang hanggang buhay din, pero para parusahan. Para doon sa kapahamakan. Ngayon, tayo mga nasa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na hinuhukuman ngayon ng Diyos. Ano ang dapat nating gawin upang hindi tayo alisin dun sa puno ng ubas? Sa 4:7-8 ng unang Pedro, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. So talagang kinakailangan, no, na nandoon yung kahinahunan bilang alam natin ng tao, yung emosyon kuminsan ng tao, no, sa karakter ng isang tao, diyan kuminsan nasisira ang tao, no. So kinakailangan tagay pagpipigil, mangagpuyat sa panalangin. Maging maningas wika sa pag-iibigan, lalo na sa kapatiran. Di ba? Mag-ibigan sa isa't isa. So yun ang isa sa mga dapat nating gawin bilang tayo mga nasa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. At saan natin dapat gamitin ang bawat kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Unang Pedro 4:10 hanggang 11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay, siya ay papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. So yun, ano? So kinakailangan talagang gamitin yung mga kaloob, mga talento na ipinagkaloob sa atin bilang tayo nasa bahay ng Diyos, kasangkap ng iglesia ng Diyos, gamitin natin yung ating mga talento, mga kaloob na bawat na nasa ating lahat. Lahat tayo meron nun. Mga kaloob. Pagyabungin lang natin. Diba? Gaya ng sabi ng Panginoong Kristo, nililinis niya yung nagbubunga, lalo pang magbubunga. Gayon yung ating mga talento, gamitin natin para lalo pang magbunga. Lalo pang gumanda't yumabong yung ating mga kaloob, mga talento na mula sa Diyos. Gamitin natin para sa kapakanan ng iglesia. At kung dumarating ang mga pagsubok sa buhay, ikahihina ba ng ating pananampalataya? Ikalulungkot ba natin kapag dumarating yung mga pagsubok sa buhay? Isa rin itong paraan nung paghuhukom sa bahay ng Diyos. Kung dumarating yung mga pagsubok, ano ang dapat na maging reaksyon ng bawat isa sa atin? 4:12 hanggang 14 ng unang Pedro. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanilang kaluwalhatian
ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Anong sabi? Talagang darating yung mga mahigpit na pagsubok sa isang lingkod ng Panginoon. No? Pero, ang sabi, kundi kayo'y mga galak, huwag tayong malumbay kung dumarating ang mga pagsubok sa buhay. Natural yan. Nabubuhay tayo dito sa sanlibutan, no? Na puno ng kasamaan ng tao sa pangunguna ng dyablo, no? Na Diyos ng sanlibutan. Talagang marami ring pagsubok naman ang darating sa ating buhay. Hindi lang pagsubok, mga tukso ng dyablo darating sa ating buhay. Yung lahat ng yon kailangan malagpasan natin. At huwag nating ipagdamdam. Huwag nating ikalumbay pa. Kundi ang sabi ni Apostol Pedro, mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Diba? Tayong lahat mga lingkod ng Panginoon. Kung dumarating yung mga pagsubok, gaya ng sabi ni Apostol Pedro, mga galak daw tayo. Sapagkat yun ay nangyari na noon at patuloy na nangyayari sa panahong ito. Tulad ng nangyari doon sa mga apostol, nung pagbawalan sila. Diba? Sa Bible study natin, pinagbabawalan yung mga apostol, no? Na ipangaral ang Panginoong Jesucristo, pero may nakapigil ba sa kanila? Wala. Ginawa nila yung kanilang tungkulin para ipakilala si Kristo na binuhay na maguli ng Diyos mula sa mga patay. Walang nakapigil, kahit ano man yung humaharang sa kanila, baliwala yun. Maging buhay man nila ang nakataya, pinagpatuloy nila ang paglilingkod sa Panginoon. Ano ang kanilang naramdaman pa? Kasi ang sabi rito, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Yan ang naramdaman ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo. Ano ang kanilang sabi? Gawa 5:40-41. At sila'y nagsisang-ayon sa kanya at pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo at ibinala sa kanila na huwag silang mangagsalita sa pangalan ni Jesus. At sila'y pinawalan. Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mangagbata ng kaalimurahan dahil sa pangalan. No? Natuwa pa sila. Nung sila'y pinagbabawalan, kinulong, pinalo, pinagbantaan ng kanilang buhay na sila'y papatayin, pero natuwa pa sila sa kabila ng mga hirap na physical na kanilang naramdaman sa kamay ng mga Fariseo, mga Saduceo, lahat ng mga lumalaban sa turot aral ng Panginoong Jesucristo. Natuwa pa sila sapagkat nangabilang daw silang karapat-dapat na mangagbata ng kaalimurahan dahil sa pangalan. Diba? So, andun yung, maaaring sa physical na katawan, andun yung kalumbayan. Pero yung deep inside, yung kalooban, yung galak ng kalooban na nasa iyong loob, tuwan-tuwa ang kanilang mga kalooban sapagkat napabilang silang karapat-dapat na magbata sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kung yung Panginoong Jesucristo, diba? Pinag-usig, Panginoong Jesucristo, pinako sa krus, pinatay. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, gayon din ang gagawin sa inyo. Kung kayo pinag-usig, pag-uusigin din kayo. Ganun ang ginawa sa kanya. Kung siya'y pinatay, pinatay din yung mga apostol. Diba? So, nandoon yung malaking kaluguran sa kanila na napabilang silang karapat-dapat na magbata
sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, tayo man, kung dumaranas tayo ng mga pagsubok, dapat din nating itong ikagalak. Ayon kay Apostol Pedro. Ano sabi ni Apostol Pedro? Sa 1:7, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Di ba? So kung paano sinusubok yung ginto, di ba? Pagka manood ka sa YouTube, kung paano ginagawa, nalilinis, nihiwala yung dumi, no? Nadaan sa apoy, sinusubok. Gayon din daw yung ating pananampalataya, sinusubok din. No? Pinupurify lang para maging malinis, maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sinusubok daw upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sino hindi nakaranas sa atin ng mga pagsubok? Lahat tayo nakararanas ng mga pagsubok. Pero sa kabila nun, dun sa bandang huli, pag naplagpasan natin ang lahat ng pagsubok, maligaya tayo sapagkat naging tapat tayo sa Diyos. Hindi tayo umalis, hindi nadamay yung ating pananampalataya, hindi natin tinalakuran yung ating pananampalataya dahil sa mga pagsubok sa buhay na dumarating sa atin. Yun ay isang tanda na tayo'y tapat na lingkod ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang sa bahay ng Diyos, hinuhukuman na tayo, nililinis na tayo, dinadalisay na tayo sa bahay ng Diyos para maging karapat-dapat tayong humarap sa Panginoon sa kanyang muling pagparito. Ang dapat nga rin natin gawin, gumawa tayo ng mabuti. No? Kaya ang sabi rin ni Apostol Pedro 15:16, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mangagpakabanal lamang kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Di ba? Ang Diyos ay banal, ang Panginoong Hesukristo ay banal. Tinawag tayo, ipinakisama ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo, naging banal din naman tayo sa harapan ng Diyos. Kayo'y kay mangagpakabanal sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kaya kung dumarating maraming pagsubok at tukso sa buhay, hindi maging hadlang yon para tayo magpakabanal. Magawa natin kung ano itungkulin natin sa Diyos, sa bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. Kung tayo patuloy na nagbubunga at ating naiingatan ng salitang ipinangaral sa atin, ano ang sabi ni Apostol Pablo? 15:1-2 na unang Korinto, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. So, kinakailangan talaga pag-iingat. Ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral. Pero kung hindi matyagang iningatan yung salitang ipinangaral, doon nga mauuwi, doon si sinabi ng Panginoong Hesukristo, yung sanga na hindi nagbunga, pinuputol, dadalhin doon sa apoy. Kaya, ang kailangan, magtiyaga tayo, ingatan natin, yung turo't aral ng Diyos, salita ng Diyos, manatili sa atin, lalo pang nating pagyamanin, magbunga yung ating mga kaloob, mga gawa, mga talento, gamitin natin para sa kapakanan ng iglesia ng Diyos. Para dito pa lang, mapili na tayo. No? Hindi tayo may alis doon sa iglesia, kundi manatili tayo sa iglesia na kung saan, sa tamang panahon, yun yung sasabihin ng Panginoong Hesukristo, halina kayo,
mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda, buhat pa nang itatag ang sanlibutan. Yun nawa ang ating patuloy na maisakabuhayan dito sa sanlibutan, anumang mga pagsubok at tukso na dumating sa ating buhay, manatili tayo sa iglesia ng Diyos. Sapagkat anuman yung mga suliranin, mga problema, tutulungan tayo ng Panginoon para mapagtagumpayan yung lahat ng bagay. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand A. Lorido, para sa mensahe. Sa ating po magtatapos, tayo pa iawit